Tatlong hukom, ICC. Tatlong hukom na ICC. Sa pag-usap ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Human Rights at International Law. Tatlong babaeng hukom ang nakatakda niyang harapin para sa kasong Crimes Against Humanity o krimen laban sa sangkatauhan. Sina Judge Julia Antonella Moto, Judge Ren Alapini Gansu, at Judge Socorro Flores Liera na pumirma sa arrest warrant kay Duterte. Ayon sa website ng ICC, si Moto Pretrial ang Chamber, presiding judge presiding ng pre-trial chamber Situation in the Republic of the Philippines. Ibig sabihin, siya ang mangunguna sa initial proceedings at sa confirmation of charges sa kaso ni Duterte. Ayon sa International Criminal Law Practitioner na si Attorney Ruby Rosel Tugade, sa initial proceedings of first appearance, ihaharap ang suspect sa korte at titiyaking alam niya ang ibinibintang sa kanya. So confirmation of charges, aalamin kung may pasihan para magtuloy sa paglilitis. Hanggang March 10, 2033 ang termino ni Motok. Bago maging bahagi ng ICC, naging judge si Motok sa European Court of Human Rights at UN Special Rapporteur para sa Democratic Republic of Congo na nag-uulat ng crimes against humanity at war crimes. Mga seryoso at komplikadong kaso naman ng korupsyon, sexual violence, crimes against humanity, war crimes, at genocide ang hinawakan ni Motok bilang judge sa Constitutional Court of Romania. Si Alapini Gansu, ng ICC noong 2018, Situation in the Republic of the Philippines, Pretrial Chamber. Nagsilbisyon chair ng African Commission on Human and People's Rights at Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders. Mga sitting judges sa ICC, lilitis kay Digong sa ICC. At hukom sa Permanent Court of Arbitration. Taong 2021 naman naging hukom sa ICC Judge Socorro si Liera Flores Liera. hanggang 2030. Bago mag-ICC, humawak ng matataas na posisyon si Liera sa Foreign Service ng Mexico, gaya ng pagiging permanent representative Situation in the Republic of the Philippines, Judge Socorro Flores Liera. Three of the prosecutors judge against Digong for crimes against humanity in ICC trial. Ayon sa mga alituntunin ng korte, nagbobotohan ang mga bansang miyembro ng Rome Statute para rito. Sabi ni Tugade, depende sa pamunuan ng ICC kung mag-iiba ng mga hukom sa bawat phase ng pagtingin ng isang kaso. Bukod sa pre-trial chamber, mayroon ding trial chamber at appeals chamber. Matatanda ang ilang beses nang binatikos ni Duterte ang ICC. Noong 2021, nagbanta siya laban sa mga hukom nito. Ito ang ICC, tapos ako, magharap ng mga puti. Ngayon, loko-loko pala kayo. Ang Ateneo Human Rights Center, inilarawan ang pagkaka-aresto kay Duterte bilang kritikal na yugto ng hustisya. Of course, they are bound by impartiality and independence, and we hope that they uphold these values in the succeeding steps. Sa kabuuan, 18 ang hukom ng ICC. 18. Victoria